kinabuhi, O God. Ana, ikaw wala gyud nibiya kanamo. Ikaw nagahatag kanamo kusog, Lord, aron kami Ginoo makalahutay, Lord, sa pagpangalagad diha kanimo, O God. Salamat Amahan ini nga kabuntagon karon. Nagaampo kami Ginoo bisan pa man Lord sa among mga kaubanan Ginoo nga nagpadulong pa karon dinhi. Ikaw Lord magagiya kanila, magaproteksyon kanila nga maabot sila dinhi Ginoo nga safety. Salamat Ginoo sa imong pagabuhaton ini nga kabuntagan, O God. Lord, nagapangayo kami kapasayloan kanimo kung aduna kami nabuhat Lord nga wala ikaw nahimaya Ginoo. Lord, pasahilua kami Ginoo. Dawata Ginoo among mga pagdaig, mga pag-ampo karon nga kabuntagon, O God. Salamat Ginoo nga bisan pa man Lord sa mga song leader Ginoo, sa mga worship team Lord, ikaw usab Ginoo mga giya kanila. Mga proteksyon kanunay kanila Lord, magahatag kanila Ginoo kadasig kanunay sa walay pagkapuol Ginoo sa pag-alaga diha kanimo, O God. Kaming tanan Lord nga niya karon Ginoo, tagay kasing-kasing Ginoo nga may dinawaton Lord sa mga pulong nga among madungog karon. Ug amo kini i-apply sa among matag usa ka kinabuhi, O God. Salamat Ginoo sa among magpupulong karon nga ikaw usab Ginoo mga dihog kaniya. Magahatag kanunay kaniya Ginoo. Kaalam nga langit nun Ginoo sa pagpasabot sa imong mga pulong Ginoo. Ikaw magapanalangin kanunay siyang kinabuhi Lord. Nga daghan pa siya Ginoo mapasabot sa imong pulong, O God. Ug salamat Ginoo nining kabuntagon Ginoo. Among ginahangyo kanimo Ginoo ang imong presensya, O God, nga mo'y magpatiwala karon. Tagaay Ginoo kinabuhi Lord ang among pagdaig diha kanimo Ginoo. Tagaay Ginoo kusog Lord ang matag usa kanamo Ginoo. Walay kaulaw Ginoo nga mosampit sa imong pangalan. Magpasalamat Ginoo tungod sa imong pagkamaayo, O God. Salamat Lord nini nga kabuntagon Ginoo. Bisan pa man Lord sa gikan pagsugod hantod sa paghuman Ginoo. Ikaw Lord magagiya sa matag usa kanamo Ginoo. Lord, tagaay kadaugan na matag-usa Ginoo, kalampusan Ginoo sa mong panimbahon karon. Ikaw Lord magaproteksyon sa nini nga simbahan Ginoo, sa matag kanto nini nga simbahan Ginoo. Ikaw magabantay Lord nga walay dautan makaduol, makadisturbo sa mong pagsimba diha kanimo, O God. Tagaay kami kadaugan, O God, nga ikaw Ginoo malipay gayud sa mua Ginoong pagdaig diha kanimo, O God. Salamat Amahan Lord nga imong pagabuhaton karon. Among isalig kanimo Lord ang tanan. Wala kami mahimo Lord kung wala ka sa among matag usa ka kinabuhi. Usa angayan ka lang yung pasalamatan sa tanang butang. Dalaygon ka Amahan, among ginatugyan kanimo ang tanan. Among dawaton ang kadaugan karon nga adlaw, O God. Dalaygon ka, among ginatugyan kanimo ang among panimbahon karon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. God is good. And all the time. Ang Diyos maayo. Sa talang panahon. Ilingi adonay muhang balaog too. Unya kun nung wala pag-ani siya, kanay muhang seatmate, let us pray for them. No, nga maabot sila diri nga safe and sound. Hallelujah. Andam na batang nga budaig sa atong buhi nga Dios. Kumusta man ang atuang kinabuhing Kristohanon? Makapahiyong pagbagihapon ta. So for the past week, kabalo ko nga naagyo tay mga pagsulay, no? Nya ang pangutan nagiunsa nato pagatubang. Unsa ato ang response sa mga pagsulay? Pahiyom, dala pagampo. Amen? So kana, mawagin na siya, no, the joy of the Lord is our strength. Bisan pa, taliwala niya anang mga pagsulay, mga challenges na ito ang kinabuhi, magpabilin kita nganha sa Diyos. Amen? Magpahiyong gihapon ta. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Let us sing this song, Magpabilin. Let's clap our hands. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
kasulbaran. Let's continue to worship the Lord. Pagkasimbahon ka, O Diyos. Alina, kay gunta ang Diyos nga nagbuhat sa langit ug yuta, managhugyaw, managsinggit anang niluwas. Alina, awitan ta ang Diyos nga nagpapasatong mga sala. Simbahon ka, tanang kamot nagabayaw, tanang tiil magasayaw. Amen. Praise God. Let's see what's up there. Alina! Alina, daygunta ang Diyos nga nagbuhat sa langit ug yuta, managhugyaw, managsigit anang niluwas. Alina, awitan ta ang Diyos nga nagpapasatong mga sala. Pagkasimbahon, pagkasimbahon ka, tanang kamot magapakang, tanang tiil magapakong. Come on! Hallelujah! Simbahon ka, tanang kamot magabayaw, tanang tiil nagasayaw, O Diyos Padre. Simbahon ka, tanang kamot, tanang tanang tiil nagaangkat, O Diyos Padre. Simbahon ka, tanang kamot magabayaw, tanang tiil magasayaw. Hallelujah! We praise you, Lord. Glory to God. Amen. Let us give God the mighty hand of praise. Thank you, God. Thank you, Lord. We honor you, Jesus. We honor you today, Father. Great are you, Lord. Great are you, God. Hallelujah. Simbahon ka, O Diyos, nini nga taliwala, O Diyos, sa imong mga katawhan. Daigon ka, Ginoo, sa imuhang mga katawhan. We praise you, Jesus. Tanang pagsimba, pagdaig, kanimo lamang, O Diyos. Kamhanan ka, balaan ka nga, Diyos. Hallelujah, hallelujah. In Ezekiel 36, verses 26 and 27, the Lord said, "And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart, and give you a tender, responsive heart. And I will put my spirit in you, so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations." Hallelujah, Lord. Thank you for your word. Ang pulong sa Diyos igsoon, nag-encourage ka nato. Nga walay lain, nga makapahumok sa atong kasing-kasing. Walay lain nga makapausab, makatransform sa atong kasing-kasing. Only the power of God. Bag-uha ako, Ginoo, kaning kanta nga karaan, gani, change my heart, O God, make it ever true.
You are the potter, I am the clay. Kinsa may maka-change ato dili kita, but it's the power of God. So church, if you need the power of God today, come to His presence. Duol kita sa presensya sa Diyos. Let us sing this song, a prayerful song, Bag-uha ako Ginoo. And let us start to worship the Lord. Ania, ang kasing-kasing ko, ayuha sa kasakit, gagipati ko, kuha ang mga pagdumo. Pulihi sa paghigugma nga sama kanimo. Come on, church. Sing it heartily to the Lord. Amen. Yes, God. It's a prayer, Lord. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Nga sama kanimo, baguha Ginoo, nga sama kanimo, ang kasing-kasing ko, himaya mo Kristo, utan at kanako, musilak ka, O Diyos, kanunay sa kinabuhi ko. Ani ang kasing-kasing ko, ayuha sa kasakit, O Diyos, nagibating ko, O God, kuha ang mga pagdumon, ang mga kasakit, ang mga kaligot-got, O Diyos, pulihi, paghigugma, kasama kas kanimo, O God. Hallelujah! Baguha Ginoo, nga sama kanimo,
pagsimba kanimo ra, O God. Ang pagsimba lang kanimo ra. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi ang lagaran ka. Dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Dalaygon ka. Pagsimba lang kanimo ra. Kanimo lamang, O God. Dalaygon ka, dalaygon ka. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba lang kanimo ra. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi ang lagaran ka. Ning kinabuhi. Ning kinabuhi ang lagaran ka. Ning kinabuhi ang lagaran ka. Hallelujah, Lord. Diyos, laygon ka. Pagkasimbahon ka, O God. Imo ang tanang pagkain. Imo ang pagpasalamat. Diyos ka nga banaan. Diyos ka nga ganghanan. Tapos ka himayang mundo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Simbahon ka, awitan ka, bayawin ka, O Diyos. Come on, church, open your mouth to worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, O God. Give you praise, Lord. Amen, hallelujah. Dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos. Magahari ka sa among kinabuhi. Magahari ka, Lord, sa among mga pagkain. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and have your way. Have your will in our midst, O God. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus. We lift the name of Jesus. Let's lift the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus, the name above every name. Jesus, Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest of all. It's the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to God. Amen, hallelujah. Yes, Lord, we praise you. We praise you, God. Pagkuha nga mo kasing-kasing, O Diyos. Pagkuha nga mo kasing-kasing. Dalaygon ka, dalaygon ka. Imo ang mga pagkain. Imo ang himaya. Imo ang pasidungog, O God. Dalaygon ka. Yes, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. In your name, Lord, there is healing. In your name, Lord, there is joy. In your name, Lord, there is love. In your name, Lord, there is peace. We worship you today, Jesus. Be the center of our worship. Be the center of our praise.
Be the center of our lives, Lord. Be the center of our service. Be the center, Lord, of our family. This is our prayer today, God. This is our prayer. We will never stop praising the name of Jesus. We will never stop calling the name of Jesus, because the name of Jesus is mighty. The name of Jesus is holy. Thank you, Father. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ing kinabuhi Ginoo nga imong gihatag ka namo. Alagaran ka namo, O Diyos. Walay makapahimulag ka namo, Ginoo, palayo sa imong presensya o sa imong gugma. Salamat, Ginoo, nga ang imong kalipay mo'y among kusog. Kalipay nimo, Lord, ang amo ang ginabaon, O God, patag adlaw. Sa mga pagsulay, sa mga challenges, O God, sa mga problema, ang pangalan sa Dios ang among ipayaw, ang pangalan sa Dios ang among daygon. Salamat, Ginoo. Salamat, O God, dalaygon ka. Let us sing this song once again, dalaygon ka, O Dios. Sing this song heartily before the Lord. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba lang kanimo ra. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pasimbahan lang kanimo ra. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Sing it heartily to God and say, ning kinabuhi lagaran ka. Sing it once again. Ning kinabuhi lagaran. Let's shout. Ning kinabuhi lagaran ka. Ning kinabuhi lagaran ka. Thank you, God. Hallelujah, hallelujah. We give you praise, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Dalaygon ka. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God bless everyone. Amen. May buntag sa tanan. May buntag. Do we feel the joy nga ani ata dinhi karon? Malipayon ba ang tanan nga ani karon ug nabati ang presensya sa tumbuhi nga Dios? Amen. So, manindog tano and ato ang lamanuhon ang matagusa. Let's declare sa ato ang mga kaubanan dinhi sa church na ako anak sa Dios, ikaw anak sa Dios ug kitang tanan anak sa Dios. Busa mo sayaw ta nga kauban ang kalipay sa ato ang mga kasing-kasing. Now let's find our partner, mangitatag partner and declare. I-declare na to sa ato ang partner nga siya anak sa Dios. Hallelujah. Sige, mangitatag partner igsoon. Sa Diyos, ikaw anak sa Diyos, kitang tanan anak sa Diyos. Praise the Lord! Ako anak sa Diyos, ikaw anak sa Diyos, kitang tanan anak. Sayaw, 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 ditay kabuti kaway kaway, hawag ikiyay-kiyay.
Mayong buntag sa tanan. Praise the Lord. God is good. And all the time. Pinsabay malipayon, mingog amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Kay malipayon yun, kay kusog kayo og amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Lingi daw na imong katapad og ingna nga nalipay ko nga nagkita ta karon. I am happy that we see each other. Okay? Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Welcome everyone to our Sunday service. Okay, this is the fourth Sunday of the month of September 22. And we praise the Lord because our God is good. Amen? Hallelujah. Throughout the week, we experience a lot of different kinds of situations, circumstances, but we thank God because our God is always there, able to help us. So, we were able to sustain in every situation sa tuwang matagos sa kinabuhi. Praise the Lord, praise the Lord. We thank the Lord for that. So this wonderful time, before our speaker will come, I am just waiting for a list na pa ko'y ginahulat to welcome our visitor today, to formally welcome her. Kung gusto wala mahibala ng iyang nga pangalan para nga maklaro na to. So salamat sa Ginoo. And this wonderful time, akong gihangyo ang ato ang mga bata to please stand and please, mga bata, proceed na to their class together with their teacher. Okay, palihog ko mga bata, mo proceed na sa ilahang nga klase, kauban ang ilahang nga teacher. Okay? Praise the Lord. Sa tanan nagalantaw ka na to via Facebook live streaming, welcome to our Sunday service. Praise the Lord. Okay, this wonderful morning, we would like to welcome our visitors. Ma'am Trixie Diolosa. Patindog, ma'am. Please stand up, ma'am. Welcome, ma'am. Welcome to Ola Foursquare. And we thank you for your presence. And Cassie Marize, ano sa'yo pangalan na ni? Mariz, tama no? Cassie, ayun si Cassie. Vanya Margaret. Okay. Ayan. And Sister Lodimi Daro. Okay. So salamat sa Ginoo. Anak ni Brother Daro. Salamat kayo. We thank God for your presence. No, nalipay mi nga naa mo karon, and you are always welcome in this church. Where this church, wala gyud ginatawag nato nga strangers ni ini nga simbahan. Everyone is welcome. No? And consider that this church is your family because para sa moa ang tanang nagasulod dinhi nga mga katawan sa Ginoo is part of the family. We are happy to have you praying na dili lang ni mao ang unaw sinugdanan kundi dili mao ni ang mao ang unaw katapusan kundi mao ni ang sinugdanan sa tong panag-uban des pagdayeg pagsimba sa tuang buhi nga Dios. Amen. Kisay andam na mo maminaw sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Let us prepare our hearts to receive God's word this wonderful morning. So the word of the Lord will be shared to us by one of our council members of this church and of course our music director. Let us welcome in our midst the one who will share to us the word of God, Brother Jill Chris Calape. Salamat, Pastor. Ngayong buntag sa tanan. Good morning, everyone. God is good. And all the time. Hallelujah. Ato niya nang i-declare kanunay. Maayo gyud ang Dios sa tanang panahon. Amen. Amen. Murag isa na lang ka-Domingo, mag-October na, no? Wow. Nagkaduol na ang December. Nagkaduol na ang Pasko. Are you all excited for this season? Huh? Kita mga Pilipino, grabe yun ang celebration when it comes to Christmas. Sayo kayo. Musulod na gani ang bear, sugod na.
Mabati na to ang atmosphere of Christmas. Hallelujah. So, sa walay paglangan, are we all ready for the Word of God? Amen? So, I'm requesting everyone to please rise in the reverence for the Word of God. And our text, main text, can be found in the book of Philippians, chapter 4, verse 19. Again, Philippians, chapter 4, verse 19. I'm using New American Standard Bible. Okay? So, once again, Philippians 4:19. Dungan nato sa pagbasa. Let's read it all together. Isa naman ka verse. Okay? So, ready? 1, 2, go. And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Hallelujah. Mag-aampo ta. Lord, Ikaw gyud ang Diyos ng labing gamhanan. And how much we honor you today. How much we thank you for your great presence, O God, nga nasa mong taliwala. How much we thank you, Lord, for bringing us here together, for giving us another opportunity, O God. Ediin kami, Lord, makapaminaw sa imong labas, presko, precious nga mga pulong nini nga kabuntagon, O God. I know, Lord, that you are going to speak through us, O God. I know, Lord, nga na kay mga pagpamadlong, na kay mga pagpahinumdum, Ginoo. But I pray, O God, that you are going to humble each and every one of us this morning, O Lord. Ediin, mahimo kaming madinawaton of your word. Mahimo kaming magmalipayon, mapaubsanon, nga mudawat sa mga pulong ninyong kabuntagon, O God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Lord, be with us, O God. Cover us with most precious blood and most glory. And even your servant today, I'm asking you, Jesus, to cover me at the back of your cross. Hallelujah. Glory and honor to your name. Amen. Makapanglingkod, everybody, please sit down. Let me share to you the message entitled Wants versus Needs. Okay? That is the title or the topic na to ang discussion karon. So, natay paghimuon nga comparison, no? Comparison between wants and needs. So, kumbaga, murag natay contest. Contest between them. Kinsa kay mudaog, no? Kinsa kay mudaog ining wants ug needs karon kabantagon. Actually, ang mga schools, mga public schools, high school, they are very busy this week or this month tungod kay naay ginahimo nga kining ginatawag nga intramural, no? Pagabuhaton niya na mga dula, basketball, any games, tanan. So enjoy kayo. So, wants versus needs. Unsa man ni? Okay? So, let's start. Are you ready? Okay. Now, don't you know that wants and needs are not the same? By the way, pasagdi ko ninyo, tuguti ko nga mag-in-English ginagmay. Mag-in-English ko ginagmay karon bisag isa ra ka sentence or duha ka sentences tungod kay natay kauban dinhi karon nga dili ingon nato. What I mean is we have a guest, a foreigner. I'd like to recognize the presence of Brother Song. Hello, sir. Good morning. Thank you. How are you? Okay, good for you. So, mag-in-English antod sa akong makaya. Bisa ginagmay lang good para makasabot po siya. No? Bisa sa mga titles lang. Ang problema, basig maglibog na yun yun siya. Kaya ginagmay raman, may sumpay ato. May tag natay ka ng ginatawag nga interpreter, no? Nga magbisaya ko din nanapoy mo interpret into English. Kaya para tuloy-tuloy lang ko nga magbisaya. You know what, nahinumdum ko before, sa akong kabataan, during 90s, youth pa ko, na mga camps na mo sa youth camp,
na sometimes among speaker is foreigner. Amerikano, basta tagalaing nasod. Kasagaran, mahitabo na sa una sa among mga camps or mga youth conventions, uban pang mga conferences, foreigner. And you know what? There is a Mindanao, this is a CMD or Central Mindanao District. Isa ka banggiitan, ilado kaayo nga, nadyo interpreter sa una, sa Foursquare. Pag once na gani foreigner nga mag-speak, siya jud niyo na tawagon nga mo interpret. Inana sa una, uso man na sa una, pastor. Abot nakaabot pa ka na, pastor, nga pag once foreigner, mga Bisaya kayo nagdagko, ang mga audience do, nadyo'y mo interpret. You know what kinsa to? Si Pastor Pujols, our former supervisor sa Central Mindanao District. Ambot mga kailaba mo siya ha. Mo ito yung trabaho sa una, mag-interpret. Paspas kayo, how do kayo siya mag-interpret? Ambot lang po, mau ba jud ka to yung mag-interpret? Pero basta makasabot jud ni. Pasig na gusto mo diha mo volunteer nga mag-interpret sa kuha karon. June next. By Cherry. Anybody? Red. Oh, Red. Cecil. Basta gusto mo interpret sa kuha din para smooth sailing ato ang pagpaminaw sa tang pulong sa tang buhay nga Diyos. Well, anyways, lingo-lingo lang to. Okay. So, bahala ng Ginoo. Bahala ng Ginoo ang mapasabot sa to ang bisita karon. Magpadayon ta. Going back to what I'm saying, sa akong gingon ganiha. Don't you know that wants and needs are not the same? They are different. Nasayod ba mo niya na? No? Nasayod ba mo nga dili pareha ang wants or needs. Perhaps there are times in our lives we could not even identify or recognize kung unsa ang wants ug unsa ang needs. Nay mga butang nga nagtuo ta nga naangko nato kini tungod kay it is our needs. Or it is wants. Tama ba itong English? Ay mga instances nga inaigsoon nga maglibog ta. No? Needs pa ni or wants? So, mo na ato ang i-discuss ini nga kabuntagon. Wants versus needs. Kinsa kay mo daog ug naba kay mo daog sa ilahang duha. Excuse me, murag uho man, kadai lang ha. Pero timagon akong kanta ganyan sa praise and worship. Murag na uga-uga ako. Tutunlan. Okay. Let's go to the first point, mga igsoon. Understanding needs. This morning, we're going to define or understand the true meaning of needs. Unsa ba kining needs? What is needs? Okay. Ingon diha, biblical perspective test, mga igsoon. Mao ni ang mga panglantaw sa Biblia sa hubad or sabot kung unsay meaning sa needs. Okay? Biblical perspective. Now, what is needs? Needs refer to essential requirements for survival and well-being, such as food, clothing, and shelter. Nakuha. Did you follow? Brother Sam? Okay? Okay. Again, needs refer to essential requirements for survival and well-being, such as food, clothing, and shelter. Two things nga to i-consider today. Based sa definition about needs. Una, ingod diha, essential requirements for survival. What does it mean? Kung may tag essential
requirements for survival. In other words, kung yung tag need, mga igsoon, or panginahanglanon, sa Bisaya pa na siya. When we're going to say needs, kini di ay is an essential requirement for survival. Buot pasabot, kung yung tag essential requirement for survival, kinahanglanon gud kaayo ni siya, mga igsoon. Usa ka butang nga kailangan jud sa usa ka tawo for him or her to survive. Dili pwede nga kini nga butang wala kanato. Dili pwede nga dili ni siya ma-provide kay dili jud ta maka-survive. Did you follow? Mo na ginatawag nga needs. Panginahanglan nga kailangan ma-provide or needs to be met for us to survive. Got it? Kuha? Hallelujah. So, mo to ang unang butang. Needs to be met for survival. Needs to be provided in order to live. Ikaduha. Gingon diha. Essential requirements for survival and well-being such as food, clothing, and shelter. Now, sa ato pa di ay, kung yung tag needs, mao kini ang natawag nato karon nga basic needs. Basic needs, mao kana ang food, clothing, and shelter. These are the basic needs. In other words, physical needs. Ug unsa giingon sa definition, kinahanglan nga ma-provide kini. Matagbo kini nga mga panginahanglan for us to live. Food, clothing, and shelter. Nakuha. Sa ato pa, kung walay pagkaon, unsay may tabo? We cannot survive without food. No? We could not live without food. Hamatay. So kinahanglan kaayo nga naagyud ta ni ining mga butanga. Amen. Dili pwede nga absent ni kanato. Mao nay ginatawag og needs. Essential requirements for survival and well-being such as food, clothing, and shelter. Nakuha. Such as food, clothing, and shelter. Mao nga na ang mga basic needs nga kailangan present kanunay sa ato ang kinabuhi aron kita mo survive o mabuhi. Amen. Now, what did God told us about these needs? Unsa may giingon sa Ginoo, may tungod ni ining mga panginahanglan nato karon or shall we say basic needs. Dili kay ko taas magwali, mabua. So pay attention, dali ra ko mauman. So what did God told us about these basic needs? Matthew 6:25. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Based sa ato ang gibasa nga bersikulo, unsay giingon sa Ginoo about our basic needs? Unsay ang sugo? Klaro kay dinha. Do not worry. Yan. Ang giingon sa Dios, may tungod sa tong mga panginahanglan. Kining pagkaon, kining shelter, sa nina, do not worry. Di ta magkaguol ni ining mga butanga. Kinsa ba nang magulanon karon nga walay pagkaon? Or kinsa ba nagmagulanon about food, about shelter, about clothes? Sige ngon sa Ginoo, klaro kay ang pulong sa Dios. Do not worry about your life. What you will eat or drink. Unsay atong kaunon, unsay atong imnon. Or about your body, what you will wear, unsay suoton. Kaya ang kinabuhi, mas limas mahinong danon,
pa kaysa pagkaon ug ang atong lawas mas mahinungdanon pa kaysa ato ang mga sinina or clothes. So manay giingon sa Dios, do not worry about your life. Gisuportaan pa yun in verse 31, I think. Next verse, please. Matthew 6:31. Ingon diha, so do not worry. Do not worry gahapon. Saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? So mo na ang sugo sa Dios nga ni kanatong mga Kristohanon nga dili ta magkaguol regarding our basic needs. Nga naman, why did God told us or told His people not to worry about your life? Nga naman, here's the answer, Exxon. Philippians 4:19, our main text. And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Nganong di ta magbalaka? Why we should not worry about our life? Tungod kay ang Ginoo will supply all your needs. Amen. Ato na i-declare mga igsoon nga ang Ginoo mo provide sa tanan natong mga panginahanglan. Take note, needs. We're talking about needs. Saad sa Dios igsoon? Saad sa Dios nga iyang ihatag ang tanan natong panginahanglan? Needs. Basic needs, physical needs. Sama-sama sa ito? Food, shelter, and clothing. Muna ang basic needs. Di ta magkagool. Amen. Because God will supply all of it. Nganhi ka na to. Hallelujah. Saad yun na sa Ginoo. Baruga na to na. Dawato na to na nga saad sa Ginoo. Bantag na yung mag-uul-guul, ha? Nga, wa na isulod ato ang butangan nagbugas. Wa na kwarta. Wa na pagkaon. Di tam kagul yan na igsoon. Salig sa saad sa Dios, sa pulong sa Dios. Usman ako, and my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. But pasabot ang Dios dato. Riches in glory. Wala imposible sa Ginoo. Dato, gamahanan. Tanan, i-provide sa Ginoo. Kaya i-provide sa Ginoo. Siya ang tag-iya sa tanan. Gawas lang kung wa kay pagsalig sa tang buhi nga Dios. Sige naman kung Bisaya, no? Di pa jud tayo kasugakod ani. Okay. We need to claim that promise of God that He will supply all our needs according to His riches in glory diha kang Kristo Jesus. So that's the first point. So nakasabot na taon sa needs. Nakuha na ito ang idea sa needs. Kung may nguntang needs, unsang na siya? Basic needs or physical needs. Unsay sugo sa Dios regarding niini nga mga butang, dili tamang worry. Di tamang kaguol. Di tamang kabalaka. Nga naman, Philippians 4:19, God will supply all of these things. Hallelujah. Ato lang ang tagapalakpak ng buhay nga Dios. Hallelujah. Okay, so we are done with the first point, which is to understand the word needs. Now let's go to the second point. Dali lang ha. Second, understanding wants. Manata sa needs, let's go to wants. As I have said, natay comparison, natay contest between needs and wants. So, magpadaog ba ka ang wants karon? Understanding wants. Now, what is wants or what are wants? Wants are desire or preferences that
go beyond what is essential but are not essential. Uspan ako. Wants are desires or preferences that go beyond what is essential but are not essential. Duha gyapon kabutang atong i-discuss. Okay. Ingon diha nga go beyond what is essential. In other words, kung ingon tag wants, mao kini ang mga butang nga mas labaw pa sa atong basic needs. Nakuha. Gaganiha atong basic needs, food, clothing, shelter. Kung mingon tag wants, mao day kini ang mga butang nga mas labaw pa sa ato ang basic needs. What I'm trying to say is material things. Kung mingon tag wants. No? Mas labaw pa. Mas labaw pa sa basic needs. Mas labaw pa sa pagkaon, mas labaw pa sa sinina or sa shelter, kapasilunganan, mo na ang mga material things. And it belongs to wants. Now, ang ikaduha, ingon da, preferences that go beyond what is essential. But, naida kong but are not essential. What is that? But pasabot, labaw pa sa mga basic needs na itong panginanglanon ng mga butang, mga material ng butang, pero dili di ay siya kinahanglan sa atong kinabuhi. Nakuha? Warag libog gamay, no? Labaw pa sa mga basic needs, pero ang tinuod, they are not essential. Dili siya kailangan jud sa ato ang kinabuhi. But pasabot, not necessary. In other words, pwede na pwede nga wala. In other words, mabuhi ang tao, mga igsuon, mabuhi ta without these wants, without these material things. Dili pareha sa basic needs na kung wala to sila, mamatay ta. Dili ta ka-survive. Unlike sa wants, material things, as I said, pwede nga pwede nga wala. Example, food. Kailangan tag food. Dili pwede walay food. Simple food, gulay, lauoy, pakbet, or isda. Pero unsa itong wants, lechon. Lamig ang lechon gabi. Red, thank you kayo. Kung nanganin mo sa prayer meeting, makaadto jud mo ila Red. Salamat sa Ginoo kay naapil mig prayer meeting bisag late. Nakaapil mi sa kumbira. Once, lechon, bulalo, steak, bipares, Jollibee. Kung wala lechon, mabuhi ta dili. Mabuhi. Kung walay steak, walay bulalo, mabuhi ta dili. Mabuhi. Kung na'y gulay, sigurado mabuhi ta. Amen? Ang importante, nga natin pagkaon. Basic needs, food. Bisag yung sa kasimple nga pagkaon, mabuhi ta. Pero, kining wants, nga mas labaw pa sa itong mga basic needs, dili day nato ni kinahanglan kaayo sa itong kinabuhi. Gusto lang nato ni. Pwedeng wala, pwedeng naa. Inana ang pagkaistorya na naigsoon. No? Kuha. Another one. Sa to? Shelter. Shelter. You know what? Ako yung research, sige but pasabot ko mo tag shelter. Shelter ba yung nakabutang sa verse? Mo tag shelter, kapasilungan, pandong. Wala gi-mention sa Biblia nga balay. Ha? Take note.
Wala ningon ang Ginoo nga, I will provide food, clothing, and mansion or house. Wala. Shelter. Kapasilungan. Kada bang purok-purok? Mo na igingon sa Ginoo. Kung wala tayo shelter, wala tayo kapasilungan, mabuhi ka ta. Nga ma-expose atong lawas diha sa init, ulan, init. Kung wala tayo kapandungan, mabuhi ta, dili. Mabuhi siguro taon-taon, pero kadugayan, mamatay kita. Kaya magkasakit man kita. Pero sa itong wants, our need is shelter, kapasilunganan lang. Hindi tayo mabasa sa ulan. But our wants is a house. Di po pwedeng wala ito'y balay. Oy. No. Ang punto na ko, direksyon ba nga, ikumpara lang yun ako ang mga basic needs ug sa itong wants. Atong wants sometimes, mansion. Nanatay balay. Pero di pa yun makontento. Gusto na ko nga bungkagon ako na kay padako na pod. Ana. Reality na. Bisag kami. Di may makontento kay labi na tong upat na may kabuok, murag guot-guot may yun atong balay mi. Ya daghan ba itang mga kasangkayan nga paryente. So nag-decide nga ato ang i-extend gamay, renovate. No. Once na mo to. Pero mabuhi good mi bisag katulang nga balay nga gamay. No, mabuhi gyapon mi, okay lang. Pero pa gusto gyud nga comfort, na ay pleasure, nga maka-invite kag mga bisita. So, our wants, gusto na mo, our desire, actually, napadak-an ang balay. So, nakuha ninyo ang punto sa wants. Clothing. Pwede man og mga, dili jud branded nga sinina. But our wants, unsa? Branded. Okay, branded na. No? Pwede man og magsuot lang ng mga lokal nga pantalon, but our wants is Levi's. Mga karaang tao, Levi's. But don't get me wrong, mga igsoon. Wala ko na igingon, kaya daotan ka na. Na ang wants, daotan. Dili daotan ang wants, mga igsoon. Dili daotan nga maningkamot ta sa tong kaugalingon, nga makaangkon ta sa mga desire nga tong mga tinguha sa tong kinabuhi. Dili daotan nga makaangkon tag nindot nga balay. Makaangkon tag sakyanan. Walay daotan nga na. Makakwarta ta nga nindot tag trabaho, walay daotan. Nahimong daotan kini igsuon kung kini nga mga butanga maunay naghari sa imong kinabuhi. Mauna ni imong focus kanunay nga wala na kay panahon sa pagpangalagad sa Ginoo kay grabe paningkamot. Kay na ako'y gusto makabuot, ako'y gusto mapalit. Diha nahimong daotan ang wants. Mao na naghahari sa tuang kinabuhi. Mo na atong ginaprioridad kanunay. Matag-mata na to sa buntag. Asa ka kung mangwartaan nun. Ana, makalimut na sa Ginoo. Diha nahimong daotan ang wants. Okay? So, in 1 John 2:15, do not love the world, sugo sa Dios, or anything in the world. Dili daw nato higugmaon ang kalibutan o ang mga butang sa kalibutan. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Kung natin mga material nga butang, pwede kayo na. Ayaw lang higugma. Meaning nga, kada bang no matter what, ako yun ang kunon. Kwaon yun ang nako ni. Bahalag, di na ako kasimba. Anak nga punto ba? Okay? Dili yun ta panalanginan sa Ginoo igsoon kung inana ang atong panglantaw sa atong mga desires or wants. Nga, mo na'y maghari sa atoang kinabuhi. Nakuha? Amen. Okay, now, let me give you, as I've said,
walay daotan sa wants, ha? Pero kung muna itong prioridad, diha nagka-problema. Now, let me give you the danger side of prioritizing material things or wants. Ihatag na ako kaninyo karon. Pipila lang ni ka mga dili maayong nga epekto or resulta kung gina-prioritize sa itong kinabuhi ang mga material things. Number 1, discontentment. That is the first danger of prioritizing wants. Discontentment. Focusing too much on wants can lead us or can lead to dissatisfaction and envy. Kung nakafocus lang ta kanunay sa mga material things, mabot yun ang panahon nga, dili na po ta makontento. Realidad na igsoon. Sa una, okay lang magmotor. Then, di pa mo kontento. Para akong giingon, dili na dautan, ha? Dili na dautan. Ayaw lang yun, parian na si mong kinabuhi. Mao na una nga danger sa pag-prioritize atong wants, discontentment. Ecclesiastes 5:10. Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Klaro kayo ang pulang sa Ginoo. Walay pagka-kontento. Mo na wants. Di makontento. Pero, case-to-case basis. Like for example, ang TV sa una, picture tube. Dapat makontento lang sa kung sa inaa. Wala problema na. Pero obsolete naman po na. Ang mga nanggawas, mga LED TV naman, flat screen. Alang magpabilin po tayo itong picture tube. No. Di pwede, kay madao to, wala yung pyesa. So, diyan yun sa LED. Walay pagka-kontento. Pero, dili daotan ka na igsoon. As long as, or nagadepende sa imong motibo o sa imong purpose, nganong gi-acquire na nimo, nganong gusto nimo na ma-possess nga mga butang. O, as long nga, dili ka na mo imuhang prioridad sa imong kinabuhi. Walay problema niya na igsoon. Ikaduha, nga danger side of prioritizing wants or material things. Materialism. An excessive desire for material possessions can distract us from spiritual growth. Materialistic. Kana bang kasabot na mo. Pagka materialistic, mo na danger. Tungod kay ang kasing-kasing na lang sa mga butang nga material sa kalibutan. May mutang materialism na naigsoon. Og ang danger tungod kay malayo ta ngadto sa pagtubo diha sa tuang buhi nga Dios. Paki-flash sa verse. Matthew 6:21. Thank you. For where your treasure is, there your heart will be also. But pasabot, kung puro na lang material ang nasa imong kasing-kasing, ay, mo na imong tinguha, naagod po di imong kasing-kasing. Malayo gyud ta sa presensya sa Ginoo igsoon. Puro na lang gyud butang sa kalibutan ang naa sa atong una-una sa atong kinabuhi. Kung naadiha nga to ang tinguha, of course, napo diha atong kasing-kasing. Materialism. So di ta magdugay na. Kasabot na mo na. Ikatulo, idolatry of wants. Nahimo ng idol ang kining mga wants. Mo na danger kung mahimo na siyang idol sa atong kinabuhi. Ngadiin mo na atong simbahon. No? When wants become priorities over God's will, they can lead us away from our faith. Ang atong pagtuo, di na nakafocus.
wala na tayo pagtuo sa Dios. Idol na nato kini nga mga butang. Mo na yung naghari sa ato ang kinabuhi. Mo na igsoon. In John, 1 John 2:15 to 16, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Nga naman, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. So, kailangan pa natin na i-discuss. Klaro kayo. So, idolatry of wants. Ayaw tugutig, suon nga muna na itong Ginoo. Kanang mga butanga. Ginoo na ako na akong sakyanan. Di sa kumusimba, pastor, kay magpaayo pa ko. Nahimo ng idol ang mga butang. Muna'y delikado. Muna'y danger of prioritizing wants or material things. Nakuha. Hallelujah. So, nasabtan na to ang ikaduha nga punto. Na-define na to ang wants. Na-compare na to ang wants o needs. Again, pag may nguntang needs, essential for survival. Amen? Kailangan nga ma-provide nga dili aron kita makasurvive. Kung may nguntang wants, mas labaw pa sa ato ang mga gikinhanglan, but actually not necessary. Pwede wala, pwede naa. Moto ang wants o needs. Now, what's the next step na itong paghimuon? Kabalo naman ta about wants, about needs. Unsa na sila? Unsa sunod itong buhaton? Let's go to the third point, or the last point. Hapit ako maman. Finding balance. Okay? We need to balance wants and needs. Kinahanglan na i-balanse. Sa ato pa, wala yun ay budaog ang nilang duha. Kaya kailangan man ito na siyang i-balance. I-balance na ito ang needs to wants or ang wants to needs. How to balance needs and wants? Number 1, seeking God first. Amen? Aron mabalanse ang ato ang mga needs ngadto sa wants, aron dili ma-prioritize ang wants, dili mo maghari o mo mong focus ang mga wants, balanse siya ngadto sa ato ang mga needs. Kinahanglan daig suon that we need to seek God first. Unahon jud nato ang Dios atong kinabuhi. Matthew 6:33, common kay nga verse. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ayaw mo kamiscout all these things. Kaya sa context na preceding verse ang gisgutan diha, needs, basic needs. Basi mo yung mga all these things, tanang butang. I-provide sa Ginoo kung ako siyang unahon. Tanan din akong gusto. No. Basahan na ninyo sa preceding verse. Katotong gibasa ganiha. Basic needs ang ginapasabot niya na. So, klaro kayong pulang sa Ginoo. And that, when we prioritize our relationship with God, our needs or basic needs will be met. Mo na yung diha. And our wants, katotong mga desire, will be put into perspective. Buot pasabot, kabalo ka mo balanse karon. Kabalo na ka mo identify, kabalo na ta mo evaluate sa tong kaugalingon nga kini needs o kini wants. Kining wants ba kailangan ba yun nako ni? Kailangan ba yun nako nga i-pursue ning wants? Or maghulat lang jud ko sa kabubuton sa Ginoo kanus ani ihatag sa Ginoo kanako. So balanse karon ang nahitabo igsoon. Wala naghari ang wants over needs. Tungod kay, giuna man nato ang gingharian sa Dios. Amen. Makasabot ta nga, sunod na lang sunod ng sakyanan. Uy, di pa man yun ako na kailangan. Kinsa may nag-convict sa mga na, ang Ginoo, tungod kay imo siyang giuna.
Niduol ka kanunay sa mga pag-ampo, matag-adlaw sa imong kinabuhi. Of course, mag-work ang balaang espiritu sa imong kinabuhi. Giyahan ka, konbiktahan ka regarding your wants, regarding sa mga material things atong gusto. Ayaw lang sa anak. Ay kabala ka, na ako'y giandam nga mas labaw pa anak. Hallelujah. Di kay mamugusto ta, mamugusto ko. Experience na ko na. Kana bang pugsun yung gani? Na, dakong pagmahay gud. Magmahay gud ka. Pero kung itugyan na to sa Ginoo, ang atong mga desire, atong mga pangandoy, unahon na to ang Ginoo, manugyan ta sa tanan, smooth kayong dagan. Ma-exercise ang ato ang patience. Ma-exercise ang ato ang trust sa Ginoo. Ngay hatag yun is someday sa kuha. Hallelujah. Dugay namin nangangandoy nga makasakyanan og aircon. Praise God. Namit. Thank you. Wa po nagdali. Ana ba? Ana ang punto. So balanse. Balanse. Wala na nag-overpower ang wants. Tungod kay giuna nato ang gingharian sa Dios. Amen. Ikaduha, how to balance wants and needs. Ikaduha, cultivating contentment. Wow. To balance needs and wants, contentment is the key. Pagka-kontento. 1 Timothy, 6:6-8. Paki-flash daw, palihog. But godliness with contentment is great gain. Ang tinuod ay nga bahandi sa kalibutan ng igsoon, kining pagka Dios nun ug pagka kontento. Mo din ay tinuod nga bahandi or ginansya sa atong kinabuhi. Kana bang makontento ta kung sa inaa ka nato. Pero dili budbud pasabot nga magpabili lang tayo na. Kailangan nga mo progress ta. Pero natay pagpanugyan sa Ginoo. Amen. Tinuod ay nga ginansya or bahandi ang pagka makontento. Pero sometimes lisod kayo makontento. No? Cellphones. Depende po na sa itong mga panginahanglan. No? Itong mga estudyante, usay, kailangan mag-upgrade yun sila mga gadgets sa pag-eskwela. As I have said, it depends upon your motives and purpose. Nganong gusto nimo maposes ang maong nga mga butang. Verse 7, for we brought nothing in the world. No. Pagpanganak nato, wala yun ta, hubo ta. Wala yung gianak nga bata nga nagdayaper na daan. No. Wala yung bata nga himbugso nga nanay bibiron. Inana ang pagkataon nato sa kalibutan, hubo, wala. And we can take nothing out of it. Sa panahon nga, mo depart na ta, kwaon na ta sa Ginoo, kanibang mga material nga butang, ato ba nang madala? Di, good no. Wa tay madala, wa tay mabit-bit. Nga, pati di mong hagua, grabe ka kaka-pressure, ka-stress, paningkamot nga ma-acquire na ko ni, mahimo na ko ni, maangkon na ko ni. Kalit, bito nag-atake ang high blood. Nabay na bit-bit. May na lang kay naikwartay ka pa hospital pa. But the reality is, out of, what do you think madala? What do you think mabit-bit? So, dili na to, haguan na itong kaugalingon nga ma-stress ta, ma-pressure ta, pag-ayo, makasakit ta, paningkamot yung maayo. Kaya what do you think mabit-bit niya na gapon? Temporary lang na ang mga butang igsoon. Temporary lang yun na siya. Ang tinuod nga walay katapusan dito sa gingharian sa langit. Amen. Hallelujah. Last verse, but if we have food and clothing, we will be content with that. Contentment lang yun. Kontento lang yun. Pero, maningkamot po ta. Para sa ato ang comfort and pleasure sa itong kinabuhi. Ayaw lang yun pag-focus niya ng mga butanga.
nga mao'y himuon nimong Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. So, kontento lang ta. Hinay-hinay, nakita sa Ginoo ang ato ang mga desire. Nakita sa Ginoo ato ang mga desire. Hinay-hinay, ayan ang tagbuon. Perfect ang Ginoo. Perfect timing ang Ginoo. Kita lang usahay, impulsive ka ita. Madali-dali, good. Una-una. Sa resulta, palpak. Pero kung manugyan ta sa Ginoo, balansihon na to, kanunay, evaluate na to, kanunay, nga kini nga butang, gusto na ako ni Lord, pero ikaw na ibahala, Ginoo, kanusan mo ihatag, murag, okay pa man. So inana nga konsepto ba? I'm sure, dili yun tapakyaso sa Ginoo. I-provide yun na sa Ginoo at the right time and place. Amen. Hallelujah. So, yun. How to balance wants and needs. Seeking God first. Musay buot pasabot. Sa tanan nimong pagabuhaton, unahagod ang Ginoo. Meaning, duol sa Ginoo before ka muhimog mga butang. I-konsulta sa Ginoo ang tanan. Ampo sa Ginoo. Muna ko mga anak, every time nga na sila paghahimuon ko, ampo sa anak. Just, una mo drive, ampo sa just. Na. Say, mga assign si Vian nga magsunglid, karakara din og pangitag line up, kanta. Pag-ampo sa Vian. Pag-ampo sa, ampo, kanunay. Duol sa Ginoo. Seek first His kingdom. Amen. Now, and contentment. Cultivating contentment. So, muna siya ang pagbalanse sa wants and needs. Now, maguntahan ako, kisay nakadaog. Balance. Balance lang, Exxon. Hallelujah. Ato nang palagpakan itong point ng Diyos. Hallelujah. Now, as to end this message, today, we learned and understand that needs are essentials for life. Kung yung tag needs, uspon ako, panginahanglan nga kailangan jud patagbo. Dili pwede nga wala. Okay? Mamatay jud ta. Di ta ka-survive. Mo na yung needs. And, on the other hand, atong nasabtan nga kining wants, desires beyond necessity. Buot pasabot, nga mas labaw pa sa mga needs, pero dili jud na siya mo itinuon na itong gikinahanglan. Pwede wala, pwede naa. Pwede wala kay sakyanan, pwede rapog naa. Mabuhi gyapon ta. Amen? Ikatulo, ato ang naisgutan, how to balance wants versus needs, or needs versus wants. Hallelujah. Ato nga palakpakan sa pakusapatong buhay nga Dios. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. I hope nga natay bagong panglangtaw sa tong kinabuhi karon. Kana bang kabaluta mo evaluate, ma-identify kung needs ba ni or panginahang gusto lang ba ni nato, desire lang ba ni nato sa tong kaugalingon. Amen? Ako ang ihatag kay Pastor. Thank you and God bless everyone. Thank you, Brother Chris. I just want to agree with kung sa ang gisulti ni Brother Chris. Because nowadays, kung ato ang lantawon manggod, some people are prioritizing their wants rather than their needs. Always remember, kung mingon ta og wants, automatic gid na siya, i-provide gid na siya sa Ginoo. Kaya mo mag-isulti sa Ginoo. Need. Pag mingon ta og needs, automatic na God will provide that needs. If we will base that on Matthew chapter 6, verses 25 to 34, automatic God will provide that needs. Kaya nga naman, di man kaya tanawon sa Ginoo yung makatawhan nga magutman. Dili kaya sa Ginoo lantawon yung makatawhan nga walay shelter. Dili kaya lantawon sa Ginoo yung makatawhan nga walay clothing. That's why I do believe that sa matag needs na to,
God will always provide that needs. When it comes to wants, diri karon magdula ang ato ang pasensya. Diri karon magdula ang ato ang trust, faith diya sa ato ang buhi nga Dios. We have that once. And para nimo makaingon ka, Lord, kani nga once, Lord, gi-desire na ko ni at the same time. Ako'y nindot nga gustong mahitabo, Lord, pag naani siya nga butang. Once our motives are right before the Lord, God will grant those desire. I-grant na sa Ginoo nga desire. Kung maayo lang gyud ang ato ang motibo diya sa Ginoo. Kung motibo nimo magkaroon ka og sakyanan, kung nag-desire ka og sakyanan, nya imong motibo nga magkaroon ka og sakyanan, magpahambog lang ka nga naa kay sakyanan, di gyud na ihatag sa Ginoo igsoon. But if your motives nga gusto ka og sakyanan kay gusto nimong gamiton para sa kahimayaan sa Ginoo, ihatag gyud na sa Ginoo igsoon. Ihatag gyud na sa Ginoo. This is makaingon ko nga realidad na siya nga panghitabo. When the time that we desire sakyanan, kay gusto na mo nga ang sakyanan magamit para sa bluhaton sa Ginoo. And God is faithful. Gigrant na niya nga desire. You know what? Una na mo nga sakyanan, kabalo magid mo ato una na mong sakyanan tong kotse na mo, tarak-tarak na mo. Napalit na mo to nga sakyanan to out of our desire nga magkasakyanan mi kay siyempre na family. Grabe labad sa ulo to nga sakyanan sa tinuod lang. Grabe itong labad sa ulo sa tinuod lang. Pero you know what? 3 years nga nag-serve to sa mua. Gigamit na mo sa ministry. Kaya lang, gamay lagi makasakay ato. 5 ragid ka po makasakay gud ato. Gigamit na mo sa ministry. Nasayon man gud ang Ginoo nga gamiton gud na mo sa buluhaton. Bisag asa na to naabot yung sakyanan, abot na tog Bukidnon, abot na tog Antipas, Sakag Bukid, kaya ra kay kato. Daghan gyud kitong problema. Pero God is faithful. You know what? God is faithful. When the time gyud nga, did you remember last December, nag-adto ko pag-as, Sinoda, gamit na ko to, ako lang isa nagbiyahe. Pag-abot diri sa tunga-tunga sa kuang biyahe, natingala ko nga, mas kusog pa man mudagan sa kuha, kusog pa mudagan ang bao-bao kaysa ako ang sakyanan atong higayuna. Iko nga naman eh. It's because ang yung transmission problema na gyud ay kaayo siya. Bisan nakaprimera na ko, hinay gyapon akong dagan, mas kusog pa siguro ang 20 nga dagan. Kana ko, Lord, we desire, Lord, for sakyanan, Lord, nga kanang pong di po taon may mabilin sa kalsada, Ginoo. Kanang Lord, ang kampante bitaw ka mo dala at the same time kanang sakyanan, Lord, nga daghan pog masakay, Ginoo. Kabalo mo unsa mo ang desire nga sakyanan? Kami nag-desire mi na pastora og sakyanan, unsa nga sakyanan? Kanang van gyud. Kanang dako gid nga van ba? Gigran sa Ginoo pero minivan ang naabot sa mua. Pero daghan gyapon masakay. Daghan gyapon masakay. Kaya masakyan sa siyam ka buok o kuwi lang gagmay lang kaayo mga napulo pwede pa. Gidesire na mo na siya, it's because for God's glory and honor. Igamit na mo and salamat mi sa Ginoo kay gihatag. Gi-provide sa Ginoo. Dako kay magpasalamat sa Ginoo. And you know what? When the time that God will bless us, He will really bless us. For as long as our hearts na ay maayong motibo ang ato ang kasing-kasing. We do not expect, o yun may nag-expect sa tinuod lang, na namin sakyanan. Pero wami nag-expect nga, napoy gisalig pa po sa mua nga sakyanan pa po. Tawagan na bonus. Pero unsa mo ang gi-desire?
Lord, we desire for it para gamiton sa buluhaton sa Ginoo. For God's glory and honor. You know what? When the time nga makita sa Ginoo ang maayong motibo sa imong kasing-kasing, sa ginasulti nako nga once, dili ikadalo sa Ginoo nga itagbuon o gihatag kana sa Ginoo kanima. Let us be contented kung sa inaan nato. But wala ko nagsulti, wala nagsulti ang pulong kagaina nga ayaw na pagpangandoy. We are entitled to have our desire. And take note, if we delight ourselves in the Lord, He will grant the desire of our heart. Palipayon lang nato ang Ginoo sa tong kasing-kasing, atong kinabuhi. You know what? God will grant that desire. Brothers and sisters in the Lord, always remember, as we go home today, your need, ang imong panginahanglanon karon, tagbuo na sa Ginoo. Amen? Tagbuo na sa Ginoo. Food, shelter, clothing, education. Education is part of needs. Dili ni siya ingon once. Part of needs. Para sa kuha, part of needs ang education. Because ang education is needs, i-provide po sa Ginoo ang pang-tuition. Amen? Provide sa Ginoo ang tuition, provide sa Ginoo ang panginahanglanon. God will provide tuition fees. God will provide allowances. Amen? I-provide sa Ginoo. Kung nakakay sakyanan, para gigamit mo para sa imong anak, para pang hatod sundo, God will provide. Sa imong panggasolina. Everything. Gagikinahanglan nimo para sa i-provide sa Ginoo. Because nakita sa Ginoo ang tumong ug motibo niini. Remember, ang Philippians chapter 4 verse 19 nagingon, and God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Always remember, it will always in accordance to God's will and purpose. That's why, brothers and sisters in the Lord, let us not worry. Amen? Let us not worry about our needs. Food, shelter, clothing. Needs nga nakita nato nga gikinahanglan nato because God is our Jehovah Jireh. Do you mean what is Jehovah Jireh? God will provide. Amen? God will provide. As you go home today, ang imong panginahanglanon gitagbo na sa Ginoo, igsoon. Amen? As you go home today, ang imuhang desire nga adunay maayong motibo, tagbuon na sa Ginoo, i-grant na sa Ginoo in accordance to His will, at the same time sa tama nga oras ihatag na sa Ginoo kanimo. Just believe and just have faith in the Lord. Let's bow down our heads and let's pray. Father, thank you for this wonderful morning. Lord, thank you for reminding us once again, Lord, about our needs and about our wants. Help us, Lord, to always do a balance, Lord God, of these things. Father, I pray that you will continue, O God, to enlighten us through the conviction of the Holy Spirit into our hearts. And help us also, Lord, to identify our needs and our wants. And thank you, dear Lord, that every needs, O God, will be provided, Lord God, by you in accordance to your will and purpose. And every desire of our hearts, Lord God, will be granted, Lord God, as long as we will delight ourselves in you, Lord. This wonderful morning, O God, we thank you for your word. That as we face another week, help us, Lord, to apply these words into our life. Guide us, Lord. Grant us wisdom.
in everything we do, Lord, wherever we go and whatever we do. Thank you, Lord God, for your guidance and for your wisdom. Thank you, Lord, for your servant, Brother Jill Chris. I pray, dear Lord, that you'll continue to bless him and his family, O God. Continue, Lord, to use him for your glory and honor. And thank you, Father, that you will always reminding us, O God, that we should love you more than these things of the world, the things of this world, O God. Father, we honor you. We glorify your holy name, Lord. We just want to entrust to you everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede ba tagana to palakpak ang atong buhay nga Diyos? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo maayo kanunay sa itong matago sa kinabuhi. Let us now proceed to the next part of our program. Praise God. Ang akong bahin mo ang pagkuha o paghatod sa ato nga tithes and offering para balanse ang atong kinabuhi. Dili lang gusto nga permanente lang tamo income muhatag sa ta. Samtang magkahatod sa atong tithes and offering pagkatato. Hatag daw. At hatag. God, hallelujah. Magampot ha. Labing kamahanan nga Diyos, dalaygon ka sa imong pagkamayo kanunay ka namo, Lord. Salamat nga ikaw gyud ang Diyos nga ikaw nagahatag ka namo sa among mga panginahanglan sa matag adlaw. Lord, salamat kay sa imong pagpanalangin, Lord. Balansiha ang among kinabuhi sa kanunay, Lord, bisan pa man sa among mga panginahanglan, Lord. Nga ikaw ang Diyos nga mahimuot ka namo, Lord. Bisan pa man sa among mga income, sa among trabaho, Lord, sa mga negosyo. Lord, ikaw ang magabalansin nini para sa among mga kinabuhi. Dalaygon ka, Lord. Kawing pasalamatan. Di alam ang simong ngalan nga si Jesus. Amen. Mayong buntag ka natong tanan para sa atong mga pahibalo. For next Sunday, Ministerial Staff FCM Sunday, September 29, 2024. Song leader is Faith. Opening prayer, Jerica. Word of God, Pastor Glenn. Offertory, John Nolan. Closing prayer, Karil. Our Sunday service will start at 9 a.m. and our prayer meeting every Saturday at 4 p.m. For our upcoming events, prayer and fasting. Prayer and fasting, September 28, 2024, Saturday at 9:30 in the morning. The in charge will be the UFY department. For our Thanksgiving Day celebration, this will be on November 24, 2024. With regards to our Thanksgiving update for the year 2024, our Thanksgiving pledge is 22,500. Our collection is already 8,200 pesos. For the donations, we already have our 2 lechon baboy, 30 cases Wakto soft drinks, 2 pieces barbecue, 10 kilos rice, 200 pieces barbecue, 1 piece whole chicken, and buko salad. We still open for our donations for baboy, for our chicken, lamas, desserts and fruits, soft drinks, and ice cream. That would be all. Thank you so much and God bless everyone. Okay, I think, ma'am, di ba last Sunday ang soft drinks okay na to? Right?
Marag mo itong na-announce last Sunday, kompleto na ang tanang soft drinks. Wala nang na-edit, right? Okay. So our soft drinks, kompleto na. And we thank the Lord for sa donation sa lechon baboy. And asa naman to, nawala na. Ang akong kudigo pinalawala na. Okay. So, kompleto na ng soft drinks na to. Salamat niini nga mga donations. Ang gikinahanglan pa lang nato na pod is nga mag-ampo ta. Next, okay, kaning duha ka baboy manggod, mapalit ta og baboy nga duha ka buhi para ato ang matadahon. Okay? Ato ang matadahon siya. Just like last year, sa ato ang Thanksgiving last year, nagpalit ta og duha ka baboy for matada. Manok para sa tong chicken nga mga menu na to. Then lamas, desserts, fruits, and kanang soft drinks wala na kay na okay na and then ice cream. So, let's continue to pray for God's provision and favor. Sa katong gusto pa gyud o kinsa tong wala pa naka-decide and nanamoy na hunahunaan, just approach our secretary para ma-note lang kung unsa ang inyohang gusto nga ihatag. As of now, we have our Thanksgiving pledge, 23,500, and the received money is already 8,200. And we know that God is our provider. Amen? So, gikaingon na to kagaina, gikinahanglan na to siya. So, ang Ginoo gid maga-provide gid niining tanan. And we thank the Lord. This coming Saturday will be our prayer and fasting, 9:30 in the morning. And the in charge is the UFY. And our Sunday service, 9 o'clock in the morning. Okay? So, wala naman siguro, lain yung mga pagpahibalo. May I request everyone to please rise up. And we just want to thank you all for coming. Nanindog ta? Thank you for coming. Thank you for our visitors who are here. Thank you for coming balik-balik kanunay. To those who are watching with us via Facebook live streaming, thank you for being with us the whole duration of this Sunday service. Let us close the service in a song by our song leader, and then after this, Sir J. Chris Samuntina will close us in a word of prayer. Praise the Lord. I believe that the Word of God made an impact to us today. Let us give God a mighty hand cup of praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Another week na sa dato ang atubangon. Pabilin gihapon ta sa presensya sa Dios. Amen. Let us sing this song, Magpabilin. Magpabilin kami kanimo, muagi man ang problema. Why kasulbaran, why makababag sa mong pagsimba. Ikaw manang tapos nga magpabilin kita sa Diyos. Huwag man ang problema, mahiyong ako o may kasulbaran, may magababag sa mong pagsimba. Ikaw manang takos nga pasidunggan, magpabilin naman kami kanimo, muagi man ang problema, may kasulbaran, way makababag sa mong pagsimba. Ikaw manang tapos nga pasidunggan. Hallelujah. Thank you, Lord. Tapos nga pasidunggan. Pasalamatan o himayaon. Thank you so much, Lord, for your word, for your presence. Let us remain standing for our closing prayer. Before na mag-close atong prayer, no, daghang salamat sa message nato na dungog karon. Kanang wants o kining needs bitaw. So ako lang i-impart po no kaning
kining once napo ni siya kining good health na epekto no, which is dopamine kanang muna siya nag-ignite sa tong brain na kanang ma-motivate ta to do good work para makuan po na to ang mga hinaguan niya. We have to somehow remind po na to kaning delaying gratification kanang og dili pa kaya kita mangutang, di ba? Para di ta magka-stress, di ta magkapalpak-palpak. Ana lang. So, let us pray. Heavenly Father, thank you Panginoon sa kining adlaw Ginoo nga gihatag nimo kanamo to remind us Ginoo nga tao lang kamay. Mag-reflect sa mong mga kahinaan. Thank you Lord God na ikaw Ginoo nag-remind kanamo na musalig gyud mi da kanimo Ginoo. Na ikaw Ginoo mag-auban kanamo sa amuang kinabuhi, sa amuang bawat pamilya o God, na ikaw yun maghahari ka na mo, Ginoo. Lord, wala may mahimo, God, kung wala ka sa mong kinabuhi, para mahimo kaming matarong diya kanimo, God. Lord, tabangi kami, Ginoo, nga sa mong pagpamauli, na mahimo kaming safe, o God, na maayo, Ginoo, ang mong panglawas, o marinyo ang mong spiritual aspect, Ginoo, para mahimo kining good na output sa mong physical life, o God, na makita sa bang tao. Lord, himuha kami Ginoo na matarong da kanimo, hamili da kanimo. Thank you God na ikaw mag-auban ka na this coming week sa mong kinabuhi. Lord, bless our business, bless our mong panginabuhi ano Ginoo para kami Ginoo continue na mga kalagad ug mahimo kini Ginoo na dili kami Ginoo mahimong kawang da sa imo God. Lord, we praise you and glorify you God. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone.